Matagal naging disoriented si Abby nang magising siya. Kapag kway, napabalik ko siya ng bangon. Sa ginawa niyang iyon ay parang napunit ang sentido niya. Nasapo niya ang kanyang noo habang nalilito siya. Oh my God! Nasaan ako? At higit na shock ang bumalot sa kanya. Nang mapansin niyang nakahubad siya, hinila niya ang kumot upang ibalot sa kanyang katawan. Kaagad na hinanap niya ang kanyang mga saplot. Ang skirt, cotton blouse, at pambaba na suot niya ay nakita niyang nakakalat sa sahig. Kinapangan siya ng kilabot. Nagmamadaling isa-isang dinampot niya iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang unti-unti niya binubuo sa isip ang dahilan kung bakit nakahubad siya at nasa loob ng cottage na iyon. Kahit nagkakabuhol-buhol iyon sa kanyang utak, ay unti-unti ring nakahugis ang lahat. Hinamon niya ang sarili ng nagdaang gabi. Gusto kasi niyang patunayan na hindi siya naive at lousy lover, katulad ng sinasabi ni Gino. Pinigyan siya ng challenge ni Danica. Kapag naakit niya ang pinakagwapo sa grupong magkakaibigang nasa resort nila, ay mapapatunayan niya sa sariling mali si Gino. Ngunit iba ang nangyari. Ang pangaakit niya ay nauwi sa oh my! Puno ng panlulumong na sambit niya sa isip. Gusto niyang maliit sa sarili. Ano ba ang nagawa niya sa kanyang sarili? Tama bang para lamang mapatunayang mali si Gino ay napababa niya ng hindi sinasadya ang kanyang pagkatao? Hindi ka nga naive at lalong hindi ka bato because you succeeded in seducing the most gorgeous man in Will's group. Tuwang-tuwang sabi ni Danica na halos palakpakan siya. Pero teka, ang usapan, aakitin mo lang siya. Bakit umabot sa ganoon? Hindi ko alam, ewan ko. Sa totoo lang, hindi ko gustong umabot sa ganoon. Nakakahiya. Parang gusto kong batukan ng sarili ko. I should have not stopped that low. Pagsisisi niya sa ginawa. Para akong nagwala kagabi. Pakiramdam ko nagmukha akong chip. Nasa loob sila ng cottage na inuukupan nila ng tanghaliang iyon. Matagal siya nagkulong sa opisina nila ng mami niya. Sa basement ng hotel bago siya nagpakita kina Danica at Bubbles at ipinagtapat niya sa mga ito ang nangyari. Why the regret? Tanong ni Danica. My gosh, with a man as gorgeous as Gerald, wala kang dahilan para pagsisiyan ang nangyari kagabi. Kahit sinong babae, magiging proud na si Gerald na naging first. Danica, pwede ba? Saway niya sa kaibigan. Parang gusto ko nga mainis sa sarili ko. Tuwang-tuwa ka pa riyan. Hello, Miss Abigail Delgado? Hindi ka na 14 years old at hindi mortal sin ang ginawa mo. Ano ka ba? Sabi nito sa kanya. Imagine, I didn't do it with Gino pero nagawa ko sa isang lalaking wala pang isang araw ko nakikilala. Nasambit niya magkahalo ang inis sa sarili at pagsisisi ang nararamdaman. Nangyari na yun eh, and it's no big deal. Nakukuha yan sa baligo. Katwiran pa nito. Unless, hindi mo na makalimutan si Gerald. Mismo. Mukhang iyon nga ang nangyayari. Dahil mula na magising siyang nakahubad, ay hindi na siya napalagay. Nag-aalala siya sa maaaring maging impression ni Gerald sa kanya dahil nagpaubaya siya rito at hinayaan niya itong gawin ang lahat ng gustong gawin sa kanya. Matagal siya nagkulong sa opisina nila ng mami niya sa basement ng hotel. Just charge it to experience Abby. Bulong ni Danica sa kanya. Pero mahirap kalimutan ang nangyari. Siguro, kung ibang lalaki ang nakasama niya ng nagdaang gabi, baka nga ma-charge na lamang niya sa experience ang nangyari. Ngunit alam niyang mahihirapan siyang kalimutan iyon dahil si Gerald ang nagparana sa kanya niyon. At least, hindi ka na ignorante pagdating sa bagay na yon. Hirit na panunokso ni Danica sa kanya. Hindi siya umimik. Nakatanaw lamang siya sa grupo ni na Gerald na nagkakarga na ng mga gamit ng mga ito sa van. Mukhang babalik na sa Maynila ang mga grupo. At isang bahagi ng pagkatao niya ang nalungkot na maisip niyang posibleng hindi na sila muling magkita ng binata. At kung makikita man ulit sila, tiyak na mababa ang pagtingin nito sa kanya. Gerald? Sambit niya sa isip habang nakatanaw siya rito sa pasakay na van. Huy, miss! Pukaw ni Danica sa kanya mula sa likuran niya. Huwag mong sabihing tinamaan ka sa gwapong Manilenyong yon. Hindi siya sumagot, pero umalis na siya sa tabi ng bintana ng cottage. Kung talagang ayaw mong matawag na naive, dapat ngayong araw pa lang na ito, makalimutan mo na ang nangyari sa inyo ni Gerald last night. Dahil sa tingin ko'y baliwala iyon sa kanya, it was just a one-night stand na pangkaraniwan lang sa mga Manilenyong kasing gwapo at kasing simpatiko niya. Alam niyang totoo ang sinabi ni Danica at nagpapahirap iyon sa kanyang kalooban. May sinabi sa akin si Dina Abby. Totoo bang nagwala ka noong isang gabi?
Pasitang tanong sa kanya ng mommy niya nang kausapin siya nito sa kanyang kwarto kinabukasan. Natigilan siya. Kung naging kakaiba siya sa paningin ni Dina, natural na ganoon din ang tingin ni Gerald at ng grupo nito sa ginawa niya. Ang naramdaman niya ay inis para kay Dina. Nakuha na nga nito si Gino. Mukhang ayaw pa rin siyang patamihimikin nito. Masama lang ang loob ko, mami. Kaya uminom ako. Pinilit ko magsaya para makalimutan ang sama ng loob ko kay Gino. Kaya nagwala ka sa harap ng mga bisita ng resort na taga Maynila? May nakakita sa iyong ilang staff at narinig ni Dina na pinag-uusapan iyon kinabukasan sa buong resort. Magdamag ka raw kasama ng isang lalaki sa isang cottage. Mom, di na ako bata. Kung ano man ang ginawa ko, I'm responsible for it. Intindihin niyo na lang ako and please, do not condemn me. Ang point ko lang, yun ang naging dahilan ni Gino para makipag-break sa'yo. Siguro naman hindi mo basta itinapon na lang ang prinsipyo mo. Baka isipin ng mga bisita natin sa resort na ganoong klaseng babae ka. Anak ka pa naman ng may-ari ng resort. Baka hindi magandang impresyon ang ibinigay mo sa mga babaeng taga rito at sa mismong resort natin. Tama na, mommy, please. Pakiusap niya sa ina. I'm still mending a broken heart. Huwag niyo na muna akong pagalitan. Ayaw na niyang maalala pa ang ginawa niya ng gabing iyon dahil nalalaki na ang ulo niya sa tuwing iisiping baka nga masamang babae ang reputasyong naitatak niya sa isip ni Gerald at paano niya itatama yun. Sa isang sulok ng puso ni Abby ay inaasam niyang sana ay bumalik ang grupo ni na Gerald sa resort nila. Gusto kasi niyang kausapan ito at burihin sa isip nito ang maling impresyon sa kanya. Ngunit, alam niyang malabong mangyari yon dahil malayo ang Davao sa Maynila. Kung babalik man sina Gerald sa resort nila, malamang na matagalan pa. 2 araw siyang hindi nagpunta sa resort pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Gerald. Ngunit parang tuksong sa sumunod na 2 gabi, ay bumabalik sa isip niya ang lahat na nangyari sa kanila sa cottage. His warm caresses, his passionate and intrusive kisses, and the way he had introduced her to that wonderful experience. At hindi siya pinatutulog ng mga alaalang yun. Kung makatulog man siya, iyon pa rin ang laman ng kanyang mga panaginip. He was passionately making love to her. Kinabukasan, ay nagkasabay sila ni Dina sa breakfast. Iniiwasan na nga sana niya ito ngunit para namang sinasadya nitong magkasabay sila. Dati naman, nag-iiwasan sila hanggang maaari. Kapag nasa bahay siya ay nasa loob lamang siya ng kanyang silid. Mas maraming oras ang ginugugol niya sa resort nila. Madalas ay doon na rin siya natutulog. Mukhang nabumugto ang mga mata mo, sis. Pansin ito sa kanya pagkatapos umila ng silyang kaharapan niya. Ilang gabi ka na bang umiiyak? Kung sa bagay, ako man ang i-dump ng boyfriend ko, ganyan din siguro ang gagawin ko. Hindi siya kumibo. Inungusan lamang niya ito. Gusto niyang sabihin hindi si Gino ang iniiyakan niya, kundi ang ala-ala ng estranghero. Pagalit na lamang siyang tumusok ng hotdog. Ikaw naman kasi, pinakaula mo pa si Gino. Bukod sa good catch na super romantiko pa siya. Tila pang aasar pa ni Dina. Dina, please. Sabi niya nang hindi na siya makatiis. Nasa harap tayo ng pagkain kaya pwede ba? Tigilan mo ako. Ikaw naman sis, ang aga-agang init ang ulo mo. Sa halip na makipag-away pa siya dito sa harap ng almusal, ay padabog na tumayo na lamang siya. Kinuha niya ang kanyang plato at baso ng mango juice. Saka siya nag-excuse dito at lumabas ng dining room. Narinig pa niya ang mahinang tawa nito na parang nakakaloko habang papunta siya sa lanay. Hindi niya matitiis sa palaging ganoon. Lalo lamang siyang nasasaktan at naiinsulto sa tuwing nakikita niya si Dina. Dahil nasira na ang araw niya ay nagkulong na lamang si Abby sa loob ng kanyang kwarto ng araw na iyon. Wala siyang ganang magtrabaho. Hapon na nang lumabas siya. Ngunit para talagang nananadya ang pagkakataon, nakita niya si Dino. Ayan, sa sobrang pag-iisip nagkakamali na rin siya. Nakita niya si Gina at Gino. Mukhang sinundo ni Gino ang kanyang malditang stepsister na si Dina. Huli na para makaiwas siya. Nakita na siya ng mga ito at bago pa lumulan sa kotse ni Gino ay nagaharutan pa ang mga ito na hindi niya alam kung sadya lamang siyang iniinis at pinagseselos. Dumb! Muli siyang bumalik sa kwarto niya at padabang ibinagsak ang katawan sa kama. Tahimik na naman siyang umiyak dahil sa magkahalong galit at sakit ng kalooban.
Ilang beses na niyang naisip na umalis na sa bahay nila ngunit ayaw naman niyang magkaroon sila ng samaan ng loob ng mami niya. Mula nang pakasalan nito si Robert, pagkatapos ng 10 taong pagiging byuda ay madalas na silang nagkakaroon ng gap. Hindi naman sa ayaw niya magpakasal uli ito, ngunit hindi siya boto kay Robert dahil masyadong demanding ito at may pakiramdam siyang isa sa dahilan kaya niligawan nito ang mami niya ay dahil sa minanang kayamanan mula sa kanyang yumaong ama. Biyudo rin si Robert. Naging artista ito noong 60s ngunit hindi gaanong sumikat, kaya naging struggling businessman na lamang ito. Ginamit ito ang gandang lalaki at ang tamis ng dila para mapasagot ang mami niya. Mula nang magpakasal ang kanyang ina, naging sunod-sunuran na ito sa kagustuhan ni Robert. Ipinagbili ng mami niya ang shares nila sa Mercado Holdings na minana nito sa daddy niya. Ganoon din ang dalawang restaurants nila, isa sa Baguio at isa sa Metro Manila. Pagkatapos na kumbinsahin ito ni Robert na sa Davao na magnegosyo, may malaking property raw ito sa Davao na ideal para gawing resort. At mas maganda raw magnegosyo sa hometown nito dahil sila na lamang ang pamilya. Tutol man ang kanyang kalooban sa desisyon ng mami niya, ay sumama na rin siya rito at kay Robert sa Davao. Tamang-tama namang kakagraduate lang niya ng BS Psychology noon. Kailangan daw siya ng mami niya para makatulong sa pagmamanage ng resort na itatayo nito. Bumili rin ng farm ang mami niya roon. Ayon na rin sa suggestion ni Robert at ang kapatid nitong si Jay, ang katulong nito sa pamamahala. Ngunit noon pa ay hindi na niya gusto ang mga nangyayari. Napansin niya masyadong maluhot si Robert. Kahit wala pang 1 taon na nakakabiling sasakyan, ay kinumbinsi niya naman ito ang mami niya na bumili ng expedition. Samantalang nang magsabi siya sa mami niya na gusto niyang magtayo ng sarili niyang negosyo, ay hindi siya pinayagan ito. Dapat daw ay mag-concentrate na lamang siya sa pagtulong sa pamamahala sa resort nila, kaya hindi naging madali sa kanya na tanggapin si Robert. There was something in him that she didn't like. Pakiramdam niya ay hindi ito sincero sa mami niya. Para bang pinaniniwala lamang nito ang mami niya na mahal nito upang makuha nito ang lahat ng gusto. Ganoon din ang pakiramdam niya kay Dina. Sinikap niya maging close sila dahil yun na rin ang kahilingan ng mami niya. Ngunit hindi talaga sila nag-click. Kahit matagal na silang magkasama sa iisang bubong. Magkaiba sila sa maraming bagay. Conservative siya. Liberated naman ito. Homebody siya. Outgoing ito. At iba rin ang klase ng mga kaibigang gusto nitong makasama. Lalong bumigat ang dugo niya kay Robert. Nang mapansin niyang may mga pagkakataong naka-shades na lumalabas ng bedroom, ang mami niya upang marahil ay itago ang pamumugto ng mga mata. Alam niya may problema ito at si Robert, ngunit bukod sa hindi ito nagko-confide sa kanya, ay bihira lang namang mangyari iyon. Inisip na lamang niyang normal lamang sa mag-asawa ang pagkakaroon ng misunderstanding at petty quarrels paminsan-minsan. Lalo namang pumangit ang relasyon nila ni Dina nang ligawan siya ni Gino. Halos hindi na siya pinapansin ito. Ngayon ay naipon na ang lahat ng dahilan para magdesisyon siyang umalis na sa bahay na iyon. Inilipat na niya ang ibang gamit niya sa resort. Nagdesisyon na siyang doon na mamalagi. Kinausap siya ng mami niya para pabalikin siya sa bahay nila ngunit tumanggi siya. Lalaki lang si Gino. Hindi niyo dapat pag-awayan ni Dina. Sabi nito sa kanya. Isang matamang tingin ang ibinigay niya rito. Hindi lang si Gino ang issue rito, Mommy. Mas malalim pa roon. Kaya pabayaan niyo na lang ako rito sa resort para hindi kami araw-araw nakikita ni Dina. Siguro naman, kapag nakalimutan mo si Gino at hindi ka na nasasaktan kapag nakikita magkasama sila, babalik ka na rin sa bahay ha. Hindi ko alam, Mom. Fall in love again, Abby? Mas madali mong makakalimutan ang nangyari sa inyo ni Gino kapag may bago nang itinitibok ang iyong puso. Sabi pa nito habang hinahaplos ang kanyang mahabang buhok. Fall in love again? Biglang pumasok sa isip niya si Gerald at naglaro sa kanyang imahinasyon ang magandang features ng mukha nito, ang simpatikong kabuuan. Ang totoo? Pride na lamang niya bilang babae at hindi ang kanyang puso ang nasasagi sa tuwing makikita niya sina Gino at Dina na magkasama. Madaling kalimutan ng isang lalaking kasimbabaw ni Gino. Bukod pa roon, ang isa pang dahilan ay may ibang lalaki na sa kanyang mga panaginip. Sa loob ng 3 buwan ay ang resort na ang ginawang tahanan ni Abby. Ka-share niya sa kwarto si Bubbles sa isang bahagi ng hotel na nagsisilbing tirahan ng mga stay-in personnel. Paminsan-minsan na lamang siyang dumadalaw sa bahay nila. May girlfriend na kaya siya? Biglang naitanong niya habang naghahapunan sila ni Bubbles. Muntik na itong masamid. Uy, Abby,
Masama na yan ha? Ang gwapong Manila boy na yon na naman ang iniisip mo. At napapansin ko, siya na ang bukang bibig mo. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Ewan ko ba? Palagi ko naaalala ang mga mata niya. Sagot niya sa pagitan ng pagsubo. Alin pa talaga ang hindi mo makalimutan? Siya o iyong nangyari sa inyo? Nanunokso ang pilyang pagkakangiti nito. Napangiti siya. Nahihiya siya sa sarili kapag na mag-uusapan ng tungkol doon, ngunit hindi naman niya maiwasang kiligin. Gusto ko siyang makita uli, Bubbles. Gusto ko siyang makilalang mabuti. At gusto mo siyang mahalin. Tugtong dito ng mga salitang siya dapat ang magsasabi, ngunit hindi niya masabi. Let me correct myself. Gusto mong mahalin ka niya. Muli siyang napangiti. What do you think? Is it possible? Magkita kaya uli kami? Why not? Hindi naman imposibleng muli mag-cruise ang mga landas ninyo, but wait, does that mean nakalimutan mo na si Gino? Napangiti uli siya, ngunit sa pagkakataong iyon ay makahulugan. Sa palagay ko, bukod sa na-realize kong hindi dapat pang hinayangan si Gino, malaki ang naitulong ni Gerald para madali kong makalimutan ang kabiguang yun. Ay, mukhang in love ang lola ko sa Manilenyong yun. Kinikilig na sabi ni Bubbles. In love? Imposible namang ganoon na kalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Samantalang minsan lang kami magkita or nagkita. Wala na akong nalaman sa kanya kundi ang pangalan niya. At isa siyang Atenista na hindi ko na itanong kung committed na siya. Pero, hindi lang simple pagkikita yon, Abby. Something special happened between the two of you. At ikaw na rin ang may sabi, that night is unforgettable. He made your first experience wonderful and worth remembering. Naputol ang pag-dead daydream niya tungkol kay Gerald nang humahangos na lumapit ang isang staff ng resort sa dining area na kinaroroonan nila ni Bubbles. Ma'am Abby, may tawag ho kayo galing sa isang ospital. Ang mami niyo raw, nahulog ang kotse sa bangin. Nabitawan niya ang hawak na silverwares sa sobrang pagkabigla. Ayon sa investigasyon, ay may iniwasang sasakyan ang driver ng mami ni Abby, kaya nahulog sa bangin ng kotseng sinasakyan ng mga ito. Dead on arrival ang driver ng mami niya, samantalang ito ay umabot pa sa ospital ngunit pagkalipas ng isang oras, ay binawian din ang buhay. Hindi matanggap ni Abby ang biglang pagkawala ng mami niya. It was her worst nightmare. Silang dalawa na lamang ang pamilya pagkatapos mawala ang daddy niya noong 10 years old pa lamang siya. At kahit ilang linggo nang naililibing ang mami niya, ay nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang nangyari. It was very painful. Lalo na at hindi naman niya naramdamang kapamilya siya ni na Robert at Dina pagkatapos siyang maulila. At kalibing nga sa kanyang ina, pakiramdam niya ay nawala na siya ng kakampi sa loob ng bahay nila. Si Robert, bukod sa nakatutok ang pansin sa lalo pang pagpapayaman ay tila nagbibinata at nanatili ang gap sa pagitan nila ni Dina. Lalo pa nga itong idinidisplay sa kanya ang relasyon nito at ni Gino. Madalas na pumunta ang ex-boyfriend niya sa bahay nila at may mga pagkakataong doon na rin ito natutulog. Hindi na sana siya maapektuhan kung hindi niya nakikitang tila ng iinis at nanunukso pa rin ang mga tingin nito sa kanya. Kaya pumasok sa isip niyang bumalik na lamang sa Maynila. Ngunit maraming nagpayo sa kanya na huwag niyang gawin yon dahil may karapatan siya sa bahay na iyon na ang mami niya ang nagpundar. Si mami lang naman ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito sa Davao. Sabi niya kay Bubbles, nasa hotel sila sa loob ng opisina ng mami niya. Ngayong wala na siya, pwede ko lang gawin ang gusto ko. Babalik ako sa Manila at doon ako magsisimula ng panibagong buhay. Talaga bang desidido ka na? Tanong nito sa kanya. Oo, Bubbles. Mas gusto ko mabuhay roon. As much as possible, ayoko na makita ang mag-amang Dina at Robert. Naiinis lang ako kapag nakikita kong parang hindi ininda ni Tito Robert ang pagkamatay ni Mami. Panay na ang pag-good time niya at kung sino-sino babae nang idinidate. Hindi man lang muna niya hinintay na makapagbabangloksa bilang respeto sa alaala ni Mami. Si Dina naman, parang gusto nang patirahin si Gino sa bahay. Wala na akong pakialam kung ano man ang gawin nila pero hindi ko pa rin maiwasang mainis sa tuwing makikita sila. Pero may mga business kayo rito katulad nitong resort at ang mga farm. Iiwan mo na lang ba mga yun sa Tito Robert mo at kay Dina? Paano kung baldasin nila ang mga naipundar ng mami mo? Pwede ko namang ipagkatiwala iyon sa kanang kamay ni Mommy, si Tita Eva. I'm sure, pagmamalasakitan niya iyon at poprotektahan niya ang interes namin mag-ina. Hindi naman ako basta papahayag na waldasino ang kininalamang iyon ng mag-amang yun. Saka maayos namang nahati ni Mommy ang mga naiwan niya. Alam ni Tito Robert kung alin ang sa kanya?
at ang hindi para sa kanya. Magtatayo siguro ako ng sariling business sa Manila. Well, malulungkot man ako sa pag-alis mo, ano man ang karapatan ko para pigilan ka sa gusto mong gawin. Sabi ni Bubbles na halatang malungkot ngunit pinilit ngumiti. Sige, bumalik ka na sa Manila. Mabuti na rin siguro yan dahil marami kang bitterness na dapat iwan dito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Saka, baka sakaling magkita uli kayo ng man of your dreams, si Gerald. Dagdag pa nito. Bahagyang natawa siya sa sinabi nito. Itinuon ni Abby ang kanyang tingin sa labas ng bintana ng eroplanong kinalululanan niya. Natatanaw na niya nagtataas ang mga gusali. Anumang oras ay lalapag na ang eroplano sa domestic airport. Mga damit at ilang personal na gamit lang muna ang dinala niya. Saka na niya babalikan ang iba pang gamit niya sa Davao kapag nakakita na siya ng permanenteng titirahan. Sa childhood friend niya ang kanyang tuloy, kay Penny. Doon niya naisip magpunta dahil parang kapamilya na ang turing ng pamilya nito sa kanya. Katulad niya ay ang mami na lamang nito ang kasama nito sa bahay. Kababata at schoolmate niya ito sa Baguio. Lumuwas ito sa Maynila noong mag-college at doon na nanirahan kaya dumalang ang communication nila. Nagkita na lamang uli sila na magpunta na rin sila ng mami niya sa Maynila. Ngunit naputol ang communication nila nang pumunta na sila sa Davao. Nakalimutan na nga niya itong tawagan ng mamatay ang mami niya dahil sa sobrang pagdadalamhati niya. Karamihan ng close relatives niya sa mother's side ay nag-migrate na sa Canada. Habang sa panig naman ng daddy niya ay nasa Amerika ng lahat kaya kinapeni niya na isip tumuloy. Pwede naman siyang tumuloy muna sa isang hotel pero kailangan niya ng isang kaibigan sa mga pagkakataong katulad niyon. Hindi naman nahirapan si Abby na matunton ang address ng dating kaibigan sa Rolling Hills subdivision. Dito nga ho ang dati nilang bahay, sabi ng babaeng nagbukas ng gate at napagtanungan niya. Dati? You mean, hindi na ho ngayon? Last year pa sila umalis dito. Ipinagbili na nila ang bahay na ito. Nalungkot siya sa narinig. Saan kaya sila lumipat? Tanong niya sa kausap. Nasa Italy na sila. Pagkatapos sila ikasal ng boyfriend niya, dinala na sila nito sa Italy. Dapat pala hindi ko muna pinaalis ang taxi. Sa loob-loob niya. Balak niya kunin ang kotse niya kapag may permanente na siyang titirahan. Nawala na siya ng kontak kay Penny mula na lumipat sila ng mommy niya sa Davao. Sa huling pag-uusap nila sa telepono, ay iniinggit pa siya nito dahil may boyfriend daw itong Italian na nakilala nito sa internet. Nagkatuluyan pala sila. Mabuti pa siya. She finally found the man of her dreams. Sabi niya sa sarili, she felt all alone. Higit niyang nararamdaman ang pagkawala ng mami niya ngayon. Ganoon kalalim ang iniisip niya. Habang naglalakad siya papunta sa gate ng subdivision, nang biglang sumulpot ang isang puting sedan mula sa isang kalye. Hindi niya namalayan ang pagdating niyon. Kung hindi maagap na nakapagpreno ang driver, ay malamang na inabot siya. Napatigil siya. Bumaba ang salamin niyon sa driver's side. I'm sorry, kasalanan ko. Sabi niya sa pabang nagdadrive ng kotse. At mukhang ito lang ang sakay niyon. Sa halip na sumagot ito ay nakita niyang nalalaki ang mga mata nito na parang nakakita ng multo. Alice? Pulalas nito pagwan. Alice? Siya ba ang tinawag nitong Alice? Kung paanong parang nagtaka at nagulat ito na makita siya, ay ganoon din ang pagtataka at pagkagulat niya ng tawagan. O tawagin siya nito sa pangalang Alice. Nanlalaki ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Parang sinisino siyang mabuti. Pagkway, itinabi nito ang sasakyan at nagmamadaling bumaba. Alice, is that you? Kailan ka pa dumating? Anito nang makalapit sa kanya. Bakit bumalik ka kaagad? I thought magtatagal ka sa States dahil gusto mong makalimot. Hinawakan pa siya sa kamay ng Chinese-looking na babae. Ngunit nang mapagmasdan siya nitong mabuti, ay agad din siyang binitiwan. Bahagyang napaatras ito. Oh, I'm sorry, miss. I thought you were my friend Alice. Tumango siya. Yes, miss. Hindi ako ang kaibigan mo. I'm Abby. Sabi niya, magkamukha kasi kayo kaya napagkamalan kita. Sorry talaga. Akala ko, nagpabago ka lang ng hairstyle at color. Sa biglang tingin kasi parang pareho kayo. Pero na mapagmasdan kita at mapansin kong mas matangkad ka sa kanya at magkamukha ka mo kami? Nagtatakang tanong niya rito. Oo. Hindi nga ako makapaniwala eh. Hindi ko alam na may kamukha pala ako. Napakalaki ng resemblance nyo. Halos hindi pa rin ito kumukurap sa pagkakatitig sa kanya. Pero hindi ko kilala ang Alice na sinasabi mo. Are you sure wala kang twin sister? Wala. May kasamang ining na sabi niya. Hindi ko nga kilala ang kaibigan tinutukoy mo. And I'm sure I haven't seen her in my entire life.
Eh anong ginagawa mo rito sa Rolling Hills? Ah, nagkataon lang na may hinahanap akong kaibigan dito, dyan sa kabilang street. Ah, ganoon ba? Akala ko twin sister ka niya, tinahanap mo siya. I came all the way from Davao, miss. Sabi niya, kung sa bagay, wala rin akong alam na twin sister si Alice at isa lang alam kong sister niya si Winnie. But how come magkamukha kayo? Are you sure wala kayong blood relation? Umiling siya ng sunod-sunod. I don't know. This is really amazing. Dalawang taong napakalaki ng resemblance, hindi man lang magkakilala, pero palagay ko, iisa kayo ng root. Ano bang family name ni Alice? Usisa na ya. Padilla. Saglit siya nag-isip. Padilla? Wala akong alam na root kong Padilla. Bakit ba dito tayo nag-uusap? Mabuti pa, doon tayo sa bahay ko. Diyan lang sa amin, sa second house ng street na yan. Itinuro ng babae ang kalyang pinanggalingan nito. By the way, I'm Janice, Alice's best friend. Napasunod na siya kay Janice na bumalik ito sa sasakyan. Tinulungan pa siya nito sa dalawang bag na dala niya. Sa harap ng isang cozy bungalow, ipinarada ni Janice ang kotse. Malugod siyang inimbita nito sa loob ng bahay. Humanga rin siya sa interior design niyon. Pagpasok nila sa loob, very organized ang lahat. May touch of class maging sa pagpili ng mga furniture na makikita sa loob. At halatang babae ang mga nakatira dahil feminine ang kulay ng mga draperies, ilang furniture, at maging ang mga design ng paintings. May kinuha picture frame si Janice mula sa ibabaw ng isang side table at ipinakita sa kanya. Look at this! This is Alice! Hindi ba magkamukha kayo? Nanlaki ang mga mata ni Abby na makita ang babae sa picture. Hindi siya makapaniwala. Malaki nga ang resemblance nila ng Alice na sinasabi ni Janice, kaya pala napagkamalan siya nito. Siya ang kasama ko sa bahay na ito. Dagdag nito na maupo sa tabi niya. Pero umalis siya. Nagpunta sa States. Mga 10 days ago lang. Kaya nga nagulat ako nang akala ko'y bumalik siya pagkakita ko sa'yo. Ang sabi kasi niya, baka magtagal siya roon. She's in grief dahil kamamatay lang ng fiancé niya. Mas madali raw niya makakalimutan ng mga nangyari kung lalayo muna siya. Muli niyang tinitigan ang babae sa picture frame na hawak niya. Sa tingin niya ay 75% ang resemblance nila. Hindi ba para kayo magkapatid? Sabi pa ni Janice. Kung pareho kayo ng hairstyle and color, kung kasimputi ka niya, kung magkasintaas kayo at kung isusuot mo ang isa sa mga damit niya, I'm sure, mapagkakamalan ka rin ng ibang nakakakilala sa kanya. Baka naman may kakambal kang hindi mo lang alam. Mm, Kung may kakambal ako, dapat nabanggit man lang sa akin yun ng parents ko. Wala naman sigurong dahilan para ilihim nila sa akin yun, sabi niya. Kung sa bagay, may mga tao magkamukha kahit walang blood relation, but I'm sure, magugulat din si Alice kapag nagkaharap kayo. Taga saan ka ba? I was born and practically grew up in Baguio. Pero sa Manila ako nag-college. 3 years ago, lumipat kami sa Davao when my mom married a Davaoenyo. Kaya siguro hindi kayo nakita at nagkakilala ni Alice ay dahil sa Laguna siya lumaki. Pero dito na rin sa Maynila niya tinapos ang kurso niyang Fine Arts. Schoolmates kami sa UP kaya kami nagkakakilala. Teka, you mean, galing ka pa sa Davao niyan? Oo, dito ako tumuloy pagkagaling ko sa airport dahil akala ko aabutan ko ang best friend ko. Nakatira diyan sa subdivision na to, sabi niya. Pero nasa Italy na pala sila. Eh, saan ka mag-i-stay dito sa Maynila? Maghahanap siguro ako ng matutulayan. Marami namang hotels dito sa Manila o kaya'y apartment. Bahala na. Wala na kasi akong kilalang relatives dito sa Manila. Nasa States at Canada na halos lahat. May problema ba sa Davao kaya ka lumuwas? Kahit noon pa lamang niya nakilala si Janice, ay nagbukas na siya rito. Kamamatay lang ng mommy ko 2 months ago. At ayoko na makasama ang stepfather ko at ang anak niya. May mga nangyaring hindi maganda at pakiramdam ko, nag-iisa na ako na mawala ang mommy ko. I only have some good friends there, pero nag-decide na rin akong dito na magsimula ng panibago kong buhay. Marami akong bitter memories na gustong iwan roon. Well, kung gusto mo, I can offer you my house habang wala ka pang nakikitang upahan. Alok nito. May isa pang guest room dito na ginagamit lang naming library and then si Alice at isang stay-out maid lang naman ang kasama ko rito. Niyaya ko si Alice na makishare dito dahil pareho naman kami nag-iisa. Nasa Bacolod ang parents ko. Alice owns some of the furniture here. Bakit dito nakatira si Alice? Nasaan ang pamilya niya? Her mom died 3 years ago. Nag-asawa uli ang daddy niya ng isang Filipina-American. Nasa New Jersey ang mga ito. Alice has a sister pero nasa puter din ang daddy niya.
Nag-iisa ka pala rito ngayon? Oo, kaya nga ino-offer ko sa'yo itong bahay. Gusto ko kasi magkita at makakilala pa kita or magkita man lang kayo ni Alice. Hindi ba nakakahiya kay Alice, Janice? I mean, kung tutuusin, I'm a total stranger to you. Ngayon lang tayo nagkita at nagkakilala. Hindi pa rin tayo sigurado kung may blood relation kami ng best friend mo. Yang among mukha mo? Mahirap isiping masamang tao ka. Saka, alam nga namang, hingan pa kita ng NBI clearance and I can feel your sincerity. Salamat naman. Hindi na ako maghahanap ng marerentahan. Nakangiting sabi niya. Mahirap kasi mag-isa sa panahon ngayon. Babae ka pa naman. Saka ewan ko ba, ang gaan ka agad ng loob ko sa'yo. Siguro nga, magkadugo kayo ni Alice. Thanks, Janice. You're heaven sent. Mabuti na lang pala nakita mo ako kanina. Bumalik ang ngiti sa kanyang mga labi. Don't you think may purpose ang muntik ng pagbundol ko sa'yo kanina at yun ay para magkakilala kayo ni Alice? Siguro nga, pag-ayon niya. Ay, sandali lang at magpe-prepare ako ng snack. You came all the way from Davao. You must be tired and starving. Juice would be fine, Janice. No, magpre-prepare na rin ako ng sandwich. Sumunod siya rito sa kitchen. By the way, hindi ba ako nakakaabala sa'yo, Janice? You were about to leave nang makita mo ako kanina, hindi ba? Don't worry, sa shop lang ang punta ko. I'm a designer. Pareho kami ni Alice. We own a boutique in Green Hills. Bukod sa kami ang nagde-design ng mga RTWs namin, supplier din kami sa iba pang stores at malls. Pwede naman akong tumawag sa mga staff ko at ibiling bahala muna sila roon, sabi ni Janice habang naglalabas ng gardenia at ng isang bottle ng chicken sandwich spread. Tumulong na rin siya sa paggawa ng sandwich. May fruit salad nga pala ako rito. Naalala nito saka lumapit sa refrigerator. Unless you're on a diet. Si Alice, hindi ko makain yung salad na gawa ko dahil marami raw akong maglagay ng cream. Pero mukhang mas steam ka pa kaysa sa kanya. I lost some weight mula nang mawala si mommy. Pareho pala kayo nagdadalamhati ni Alice ngayon. Halos mabaliw-baliw ang kaibigan kong yun. Akala ko talaga magkaka-nervous breakdown siya dahil hindi ko na makausap na maayos. Kaya nga pinabayaan ko na magpunta sa States. Ano bang ikinamatay ng boyfriend ni Alice? Tanong niya habang kumukuha siya ng dalawang baso. Si Kenneth, dinukot siya. Kailan lang? Then, he was found dead after 3 days. Oh my God! Bulalas niya. Bigla siyang nalungkot para kay Alice kahit hindi pa niya ito nakikilala. Alam niya ang pakiramdam ng nawalan. Sayang. Dahil perfect guy na sana si Kenneth para sa kanya. Mag-iisang taon pa lang ang relationship nila pero may mga wedding plans na sila. Sabi ni Janice habang nagsasali ng orange juice sa dalawang basong kinuha niya. Bakit pinatay ng kidnappers na si Kenneth? Hindi ba nagbayad ng ransom ang pamilya niya? Eh yun na nga ang nakakalungkot eh. Willing naman magbayad ng ransom money ang pamilya niya kaya lang mukhang hindi sila nagkaintindihan ng handlers ni Kenneth. Akala yata ng mga kidnappers, isiniset up lang sila para mahuli ng mga authorities. Baka pinatagal pa nila bago kinumpirmang willing silang magbayad ng ransom. Akala siguro ng mga kidnappers ayaw nilang magbayad. Nasa States na kasi ang buong pamilya niya kaya hindi kaagad nakagawa ng desisyon at naasikaso ang tungkol sa ransom money. Hindi malaman kung kanino makikipag-negotiate, hinintay pang dumating ang kapatid ni Kenneth. What a pity! Nasambit niya. Ganoon na ba talaga kasama ang ibang tao dahil lang sa pera? Para na lang silang pumatay ng manok kung pumatay ng tao? Hindi niya maiwasang maging bitter bilang pakikisimpatya sa pamilya ni Kenneth kahit hindi niya personal na kilala ang mga ito. He was a millionaire son. Old rich and ang family nila sa Batangas at ang business ng mga Eusebio ay hindi lang dito sa Pilipinas. They have 2 branches of their restaurant in the States. Bukod pa sa commercial buildings nila roon, kaya nga nag-decide na ang pamilya na doon na magstay. Si Kenneth na nga lang ang nandito sa Pilipinas dahil may mga business pa rin naiwan dito ang pamilya nila. 2 years nang nasa San Francisco ang pamilya niya nang mangyari ang pagkidnap sa kanya. I could just imagine kung gaanong dinamdam ni Alice ang nangyari kay Kenneth. Sabi niya na bumalik sila sa sala na dala ang tray ng snack na magkatulong nilang inihanda. Mismo, for a couple of days, nagkulong lang siya sa kwarto. Hindi na siya nagpunta sa wake ni Kenneth dahil hindi raw niya kaya makita ito na wala ng buhay. Worried na worried nga ako sa kanya eh. Ang laki talaga na nagbago sa kanya mula na mangyari yun sa fiancé niya. Ano kaya kung tawagan ko siya? Sasabihin ko sa kanya tungkol sa'yo. Gamit ang cellphone ay tinawagan ni Janice si Alice. Hindi ko siya makontak eh.
Sabi nito pagkatapos ng ilang try na makontak ang kaibigan. Mula na magpunta siya sa New Jersey ay isang beses pa lang kami nagkausap. Itry ko kaya sa landline. Ngunit nabigo rin ito makontak ang number ni Alice sa New Jersey. Ano kaya nangyari sa babaeng yun? Nasambit nito na nasa tono ang pag-aalala. Mula nang umalis siya, minsan lang kaming nag-ausap. Ako pa ang tumawag. Ang sabi ng daddy niya, hindi naman daw siya nag-i-stay sa apartment nila. Ngayon naman, hindi ko siya makontak. Pakiramdam ko, may mas malalim na problema ang babaeng yun na hindi lang niya masabi sa akin. I know Alice very well, kaya nararamdaman ko kapag may kakaiba sa kanya. Baka talagang gusto muna niyang i-isolate ang sarili niya. Perhaps, it's her way of coping up with her grief. Siguro nga, Abby, but I really feel something strange eh. Giit nito. Ah, wag na nga tayo mag-isip ng tungkol sa problema. Magmerienda na tayo. Then, ipapakita ko sa iyo ang magiging bedroom mo. Mabuti na lang at hindi na ako mag-iisa rito habang wala si Alice. Ano nga kaya ang koneksyon ni na Abby at Alice?